Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Limang minuto bago mag alas 8, tapos na rin ako magbihis. Kaya lang naiilang ako na makita ang suot ko sa harapan ng salamin. Sobrang haba kasi ng cut sa kanang binti ko. Kaya pag sinusubukan kong lumakad, lumalabas yung legs ko. Hindi naman ako sobrang puti, pero wala akong kahit isa mang peklat. At nakakapusyaw din ang kulay ng damit na to. Hindi ako makapaniwala sa naging itsura ko. Grabe, ang ganda-ganda mo, Venus. Dahil sa suot ko, hindi ko na makilala ang sarili ko. Kahit pa nga siguro si Sister Violi at si Mother Eden, hindi nila ako makikilala sa unang tingin. Medyo kita din ang ibabaw ng dibdib ko kaya itinataas ko din ng bahagya ang damit ko. Pakatuloy ang bumaba, ayoko namang makita ang cleavage ko. Hindi naman kasi kalakihan tong dibdib ko. Bukod doon pati sa likuran, exposed din ang balat ko. Wow! Sabay-sabay na napanganga mga kasambahay namin. Kaya lalong namula ang pisngi ko. Dahil hindi ako sanay na nakakakuha ng atensyon ng ibang tao. Ang ganda niyo po, ma'am! Bulalas ni Manang Teresa. Oo nga! Sang-ayon naman ng iba. Siyempre, ako ang fairy godmother niya eh. Pagmamalaki ni Bubbles. Mabuti na lamang tinulungan niya akong mag-ayos pati sa damit dahil hindi ko talaga alam kung paano ko susuotin yun at kung paano dadalhin ang sarili ko. Pababa na ako ng hagdanan nang bumukas ang pintuan at niluwanan si Jared. Gusto ko pa sanang umakyat ulit kaya lang pinigilan ako ni Jared. Huli na dahil nakita niya na ako. Nagiwas ako ng tingin sa kanya dahil naiilang pa rin ako sa nangyari sa pagitan namin dalawa. Bukod doon napakagwapo din niya. Bagay na bagay ang suot niyang itim na suit. Para tuloy siyang prinsipe na a-attend ng masquerade ball. Kulang na lamang itim na maskara. Narinig ko mabigat na paghakbang niya, lalo na nagpabigat sa akin paghinga, hanggang sa masamyo ko mabangong amoy niya. Maganda. Nabaling ang tingin ko sa kanya nang marinig ko ang boses niya. Ako ba? Ayoko mag-expect kung ako ba ang maganda o yung damit ko. Nagtama ang mata naming dalawa. Kung hindi ko pa narinig ang singhapan sa paligid, siguro hindi maalis ang titig ko sa kanya. Ngayon ko lang kasi siya natitigan ng ganito. Yung sobrang lapit. Malaki ang nagiging epekto niya sa akin ngayon. Thank you, Bubbles. Baling niya rito. Nagulat ako nang ilahad niya ang kanyang kamay. Taray, para siyang Prince Charming mula sa malayong kaharian. Hindi ko akalain na may pagka-gentleman din pala siya. O baka naman ngayong gabi lang. Kung alalayan niya ako para akong babasking kristal. Pero paulit-ulit pa rin bumabalik sa aking isipan kung paano siya naging marahas sa akin kagabi. Excuse me, muntik ka lang naman niyang maghahasa. Let's go. Seryosong sambit niya. Ayoko man tanggapin ang kamay niya. Ayoko naman na magmukhang pakipot sa harapan niya. Wala akong karapatan na mag-inarte dahil kusa akong pumayag na mapunta rito. Walang pumilit sa akin. Pero kung hindi dahil sa utang na loob ko kay Doña Zenon, wala sana ako dito ngayon. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Inilapat ko ang kamay ko sa kanyang palad at pinagsalikop niya ang kamay naming dalawa. Kitang-kita ko ang malaking ngiti sa labi ng mga kasambahay nila habang ginigiyan niya ako palabas. Paglabas namin ng bahay, inalalayan din niya ako sa pagsakay sa kotse. Saka siya tumabi sa akin sa likuran. Pumasok naman yung driver at inumpisahan na nabuksan ang makina. Saan ba tayo pupunta? Kinakabahang tanong ko. Malalaman mo din mamaya. I just want to say thank you dahil pumayag kang sumama. Sambit niya. Bakit ganun? Bakit ang bait-bait niya ngayon? Mas mahinahon ang boses niya ngayon at mas kalmado. Kaya kahit papano nakakahinga na ako ng maluwag. Baka kasi magalit ka ulit sa akin. Tipid na sagot ko.
Bago ako lumingon sa labas ng bintana, nagbabadya ang ulan dahil sa lamig ng panahon at makulimlim din kanina. I'm sorry for what happened last night. Kahit naman sinong lalaki magagalit kung ikukumpara mo sila sa karibal mo, diba? Wika niya na ikinagulat ko. Karibal? Kailan pa niya naging karibal si Khalil? Naguguluhan na naman ako sa kanya. Para tuloy gusto kong pagsisihan ng pagsama ko. Ilang minuto din ang lumipas nang lumiko sa isang malaking venue ang kotse. Ipinarada ng driver sa parking lot kung saan naroroon ang ibang mamahalin at magagandang sasakyan. Lalo akong kinabahan nang makita ko ang ibang guest. Napakagalante din ang mga suot nila at ang gaganda. Inalalayan niya ako makababa. Nahirapan akong dali ng stiletto shoes ko dahil hindi naman ako sanay sa ganitong klaseng sapatos. Pagkababa ko, kinuha niya ulit ang kamay ko upang ilagay niya sa braso niya at dahan-dahan kaming lumakad patungo sa entrance ng venue. Ngunit pag-akyat namin ng baitang, ay sumabit ang gown ko sa takong ko kaya na out of balance ako. Mabilis niya akong nakabig na ikinagulat ko dahil yakap-yakap niya ako. Kumalabog lalo ang tibok ng puso ko nang magtama ang tingin naming dalawa. My God, parang nakikita ko na ang Diyos. Naamoy ko rin ang mabango niyang hininga at nararamdaman ko matigas niyang katawan dahil sa higpit ng yakap niya sa bewang ko. Careful, baby. Mahinang bulong niya sa akin. Baby? Ako? Baby? Pa-fall ha, pero hindi dapat ako ma-fall. Sobrang lapit ng kanyang muka. Parang iisang hangin na lamang ang hinihinga naming dalawa. Hoy, Jared! Ang ganda naman ng kasama mo ngayon. Pakilala mo naman kami. Sabay kaming lumingon ni Jared sa narinig naming nagsalita. Siguro hindi lang nila kilala si Jared dahil ganito nila ito kausapin. Nakita ko din na may maganda silang kasama na nakatingin lang kay Jared. Napansin ko na matalim ang pagkakatitig niya dito pero agad din siyang bumaling ng tingin sa akin. I'd like all of you to meet my fiancé, Venus. Pakilala niya sa akin na bahagyang kinagulat ko. Fiancé daw? Fiancé? Are you serious, Jared? Kunot noong tanong ng lalaki. Venus, meet my friends. Louie, Xander, Prince and Shalom. Pakilala niya sa mga kaibigan niya. Sabay silang lumingon sa babaeng ipinakilala niyang Shalom. At kung hindi ako nagkakamali, siyang babaeng hanggang ngayon mahal pa rin ni Jared. Nakaramdam ako ng pagkailang dahil sa ganitong paraan pa kami nagkaharap. I'm sorry guys, maiwan na muna namin kayo. Paalam ni Shalom at mabilis itong humakbang palayo at sinundan kaagad ni Prince. Pumaling ulit sa akin ang kaibigan niya, ngunit ang mga mata ni Jared nakasunod sa likuran ni Shalom. Napakaganda talaga ng babaeng yun. Hindi ako naniniwala kay Bubbles na mas maganda ako. Dahil kitang-kita ko kung gaano siya kaperpektong babae. Hindi na ako magtataka kung bakit mahal pa rin niya ito. Dahil pakiramdam ko, ganun din naman ang babae sa kanya. Nakita ko ang lungkot ng mga mata niya habang tinitignan niya kaming dalawa ni Jared. Akala ko hanggang tanaw lang ang gagawin ni Jared. Ngunit nagulat na lamang ako nang bigla niya akong bitawan at tumakbo patungo kung saan nagtungo si Shalom. Gustong mag-unahan ang mga luha ko pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ito ang tamang time para mag-self-pity. Ayoko magmukhang kawawa. Bakit kasi nag-e-expect pa ako na magugustuhan ako ni Jared? Alam ko naman na palabas lang ang lahat ng to. Saka bakit naman ako iiyak? Hindi naman totoo ang lahat. Wala naman kaming relasyong dalawa. Wala naman kaming nararamdaman para sa isa't isa. Are you okay? Babalik din yun, baka mag-uusap lang sila. Matagal kasi silang hindi nakita. Nakangiting wika ni Louie. Oo nga, Venus. Pumasok na tayo sa loob. Mag-uumpisa na ang birthday party ni Miguel. Isa pa naming kaibigan. Si Gunda naman ang nagngangalang Xander. Inalaya nila ako na maglakad, pero lutang pa rin. Dahil sa nangyari. Kung pwede nga lang na umuwi na lang ako, gagawin ko. Kaya lang, kailangan ko muna magsabi kay Jared. Mauna na kayo, may kukunin lang ako sa kotse. Naiwan ko kasi yung purse ko eh. Nakangiting wika ko sa kanila. Tumangulang sila sa akin at ngumiti. Nagtungo ako sa parking lot dahil naiwan ko naman talaga ang purse ko. Nakalimutan ko kasing bitbitin kanina dahil sa tindi ng kaba ko.
Pagkarating ko sa parking lot kung nasa ng kotse, agad din akong pinagbuksan ng driver. Ipapasarado ko na sana ang pinto nang makita ko sa di kalayuan si Jared habang nakasandal si Shalom sa kotse at para akong mauupos na kandila nang makita ko kung paano siya hinalikan ni Shalom. Bago pa nila ako makita, mabilis na akong umalis dahil ayoko makaagaw ng atensyon nilang dalawa habang pinagsasaluhan nilang kasabikan sa isa't isa. Siguro ito yung rason kaya niya ako sinama sa party na to, para pagsilosa ng babaeng mahal niya. Nagtagumpay naman siya dahil kahalikan na niya ang babaeng yun ngayon. At wala na rin akong pakailam kung ano pang gawin nilang dalawa. Parang gusto kong sawayin sa aking sarili. Dahil kahit wala naman kami relasyon, feeling ko nasasaktan ako. Hindi kaya dahil sa harap-harapan niyang tinatapakan ng pagkatao ko? O baka talagang may pagtingin na rin ako kay Jared? Inayos ko ang aking sarili. Pumasok na ako sa entrance. Nakita ko kaagad ang mga kaibigan niya. Kinawayan pa nila ako para lumapit sa kanila. Nahihiya man, wala akong nagawa. Dahil wala naman akong ibang kakilala rito. Venus, akala ko hindi ka na babalik eh. Nakangiting wika ni Loie. Ngiti lang din ang tinugon ko sa kanya. By the way, seryoso ba talaga si Jared? Fiancé ka niya? Kunot noon tanong ni Xander. Siya na lang po ang kausapin niyo tungkol sa bagay na yan. Nahihiyang paliwanag ko. Ano pang habang isasagot ko? Totoo rin naman ang lahat ng yun, no? Pinaupo nila ako sa harapang table kung saan din sila nakaupo. Nahihiya man, wala naman akong magawa. Maya-maya may gwapong lalaking lumapit sa table namin. Sabay-sabay silang nagtayuan. Bro, happy birthday! Bati nila. Ito palang tinutukoy nilang Miguel. Mukha siyang modelo sa isang business magazine. Bukod sa napakatangkad, napakagwapo din ito. Venus, wag maharot. Nakaka-intimidate kasi ang presence niya. Wow! At kaninong date naman ang magandang babaeng yun? Pwede ko bang hiramin? Napalingon ako sa likod ko. Nangumuso siya papunta sa likod ko. Pero wala namang ibang tao, kaya bumalik rin ang tingin ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinalikan ng kamay ko na parang isang maginoo. Hi, I'm Miguel de la Cruz. May I know you? Magalang na tanong niya sa akin na ikinatawa nila Loie at Xander. Sorry ka, Miguel. Hindi mo siya mahihiram dahil fiancé siya ni Jared. Wika ni Loie sa kanya. Napatingin sa kanila si Miguel at wari hindi naniniwala. Are you all sure? Baka naman nagbibiro lang si Jared. But I thought, kasama niya ngayon si Shalom. Nasaan na siya? Kumusta na siya? Hindi ko akalain na magbabalik pa siya. Wika niya. He's with Jared. Baka nga tinangay na niya si Shalom. Si Prince ang sumagot na kararating lang. Prince! Saway ni Xander sa kanya. Pabagsak itong naupo sa upuan at tumangga ng wine sa baso. Nagbibingi-bingihan ako sa mga naririnig ko. Naalala ko na naman na nangyari kanina. Kaya pilit ko na lang tinoon ang sarili ko sa pag-inom ng tubig. Bakit? I'm just telling the truth. Baka nga sa oras na ito, kung ano nang ginagawa nila, dagdag pa ni Prince. Siyang sumunod kay Shalom, kaya siguradong alam niya ang mangyayari. Tumayo ako takmang aalis na, dahil pakiramdam ko awkward. Hindi ako nababagay sa lugar na to. Nang pigilan ako ni Miguel at hinawakan ang kamay ko. Don't mind him. Baka nga papunta na din yun dito. Matagal kasi silang hindi nakita. Paliwanag niya sa akin. Okay lang ako. Besides, pwede naman siyang tumanggi sa kasal namin at bumalik na sa kanya. Sagot ko na ikinagulat ng lahat. You mean hindi mo siya mahal? Okay lang sa'yo na hindi matuloy ang kasal niyo? Tanong ni Miguel sa akin. Mahal? Ano yun? Hindi ko ugaling magmahal ng taong may mahal ding iba. Litaniya ko sa kanya to save my face. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ko. Mukhang nagkamali kami ng pag-judge sa'yo ha. Di makapaniwalang sabi ni Loie. Nginitian ko na lang sila. Pero ang totoo gusto ko nang umalis. Ayoko lang maramdaman na pilit nilang sinasaksak sa utak ko ang tungkol kay Jared at Shalom. Kung gano'n naman pala, can I steal you from him? I want to dance with the most beautiful lady tonight. Nakangiting wika ni Miguel. Inilahad niya ang kamay niya. At hindi ko na ito tinanggihan pa. Lumawak ang ngiti niya nang tanggapin ko ang paanyaya niya. Hindi ako marunong sumayaw. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Don't worry, Venus.
Kahit matigas ang katawan mo, kayang-kaya kaniyang palambutin. Hirit ni Xander. Hindi ko gaanong maintindihan kung ano man yun, pero wala lang yun sa akin dahil instrumental naman ang tugtog. Nasa gitna kami ni Miguel. Ipinatong niyang 2 kamay ko sa balikat niya at nasa bewang ko naman ang 2 kamay niya. Hindi ko tuloy maiwasan na mahiya dahil nasa amin ang atensyon ng ibang naroroon, kabilang na mga kaibigan ni Jared. I can't believe na hindi ka naaapektuhan sa sinasabi nila sa'yo. Knowing Jared Velmont is one of the richest young bachelors not only here but also around Asia. In short, maraming nagkakandara pang mapansin niya. Kaya lang, masyado ring sosyal ang first love niya eh. Nakangiting wika niya sa akin. Pwede bang huwag na natin siyang pag-usapan? Kunot noong tanong ko. Lumapad ang ngiti niya. Kaya mas nailang ako sa kanya. Mas gwapo kasi siya kapag nakangiti at sobrang bango din niya. Of course, total mas interesado ako sa iyo. Pwede ba ako manligaw? Naiiling na napangiti ako sa kanya. Ano nakakatawa? Wala lang. Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Akala nyo porket mataas ang kalagayan nyo sa buhay at perpekto din ang physical na anyo nyo, madali lang ninyo mapapaniwala ang lahat ng mga babae? Nakangising tanong ko. Natawa siya sa sinabi ko. Nilapit niya ang labi niya sa tenga ko kaya tumayo ang balahibo ko sa bato. So inaamin mong magandang lalaki ako, wika niya. Sasagot na sana ako nang bigla kong makitang madilim na mukha ni Jared. Mabilis siyang lumakad papunta sa aming dalawa. Kanina pa kita hinahanap. Bulalas niya sabay higit sa braso ko. Napangiwi ako sa mahigpit na hawak niya sa kamay ko. Pero pinigilan siya ni Miguel. Nagsilapitan din sila Lowe at Xander. Bro, baka nakakalimutan mo na sa party tayo. At birthday ko pa. Kung gusto mo siyang kausapin, huwag sa marahas na paraan. Paalala ni Miguel. Naramdaman ko ang pagluwag ng hawak sa akin ni Jared at huminga siya ng malalim. Pasensya ka na bro. Pwede ko na bang bawiin ang fiancé ko? May diin sa salita niya. Binitawan ni Miguel ang kamay ni Jared at humarap siya sa akin. If something happens, lumapit ka lang sa akin. I can save you from him. Sambit ni Miguel sa akin. Bullshit! Sagot ni Jared, sabay hila ulit sa akin. Hindi ba uso sa mga lalaking tong salitang gentle? Basta nilang makahatak eh.